Yung pagkaroon sila ng kalayaang gawin yung sarili nilang gustong gawin at kahit na yun ay masama. Kaya ang nangyayari, nagkakahiwa-hiwalay. Merong pagkakampi-kampi. Merong pagkakabahabahagi. Ang sabi sa English, divisions, no? Factions. Ayun and confusion, strife, envying, sa iba-ibang sali ng Biblia. Mababasa natin yon na ang dahilan ng lahat ng kasamaan sa lupa ay yung pagkakahabahagi, pagkakampi-kampi, na hindi nagkakaisa ang mga tao. Meron kasi tayong dapat na pagkaisahan, mga kapatid. Pero ayaw nung iba doon sa mabuti. Ayaw nila nung matuwid. Ayaw nila nung fair. Gusto nila lamang sila. Kung gusto nila minsan ay wag silang naaagrabyado. Ang gusto nung iba, ayaw nila na mauutusan sila o mapapailalim sila sa kanino man. Doon na nag-uumpisa ngayon yung strife, yung paglalaban-laban at pagkakampi-kampi. Iyan din ang dahilan kung bakit dumami ang mga relihiyon sa ating panahon. Hindi lang naman ang relihiyong sinasabi na Kristiyano, no? Kasi yung tunay na Kristyanismo, hindi dapat magkahiwa-hiwala yun eh. Kaya nagkahiwa-hiwalay. Maraming nagsasabi na sila'y Kristiyano pero hindi talaga Kristiyano. Talagang pahulugan ng salita sa Kristiyano, hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay eh. Pero bakit ganon? Mahigit na 100 ang Baptist Church. Kung titignan mo sa buong mundo, mahigit na 100 ang Baptist Church. Pare-pareho silang Baptist. Pero merong Southern Baptist, may Conservative Baptist, may Modern Baptist, may United Baptist, etc. Bakit nagkaganon? Iba-iba sila ng leader, iba-iba sila ng paniniwala. Ganon din yung Katoliko, no? Dati magkasama ang Katoliko at saka yung Church of England. Nung hindi magkasundo yung mga taga-Inglaterra, humiwalay sila sa Katoliko. Meron pang isang humiwala, yung mga tinatawag ngayon na Orthodox Catholicism. Yun ang nangyari sa kasaysayan. Hindi ko na siguro kailangan sabihin pa lahat. Pero ang dahilan nun, may kanya-kanyang gusto. Ayaw sumunod sa gusto ng Diyos. Agaya halimbawa ng pinagkahiwalay ng Katoliko at saka ng Orthodox. Ang gusto ng Katoliko, merong ribulto. Parang estatwa, yung mga santo. Ang gusto ng Orthodox, walang santo. Walang estatwa. Gusto nila retrato lang. Kasi ang nasa Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sculptured na imahin ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag mo silang didiyosin, huwag mo silang sasambahin. Kaya tumutol ngayon ang Orthodox doon sa Katoliko. Kasi ang Katoliko, marami silang mga ribulto, mga estatwa. Isang maliit lang na punto, naghiwalay na. Ganon din yung Protestante. Nang humiwalay sa Katoliko, ang Protestantismo, may mga sinasabi si Luther, si Martin Lutero. Si Martin Lutero ang nag-umpisa ng Protestantism. Utol siya sa ginagawa ng Papa sa Roma na nagbebenta ng kapatawaran. Tinatawag nilang selling of indulgences. Ayan pakinggan mo ha. Ito ang record na nasa history. Basahin natin ang kasaysayan. Bakit nahiwalay si Luther, isang paring Katolikong Aleman, sa mainstream Catholic Church. Kaya bumangon ng Protestantismo. Basahin natin, kapatid na ganyan. Luther was ordained to the priesthood in 1507.
he came to reject several teachings and practices of the Roman Catholic Church. In particular, he disputed the view on indulgences. Luther proposed an academic discussion of the practice and efficacy of indulgences in his 95 Theses of 1517. Excommunication on June 1520. The Pope warned Luther with the papal bull edict Exsurge Domen that he risked excommunication unless he recanted 41 sentences drawn from his writings, including the 95 Theses, within 60 days. That autumn, Johann Eck proclaimed the bull in Meissen and other towns. Karl von Miltitz, a papal nuncio, attempted to broker a solution, but Luther, who had sent the Pope a copy of On the Freedom of a Christian in October, publicly set fire to the bull and decretals at Wittenberg on 10 December 1520, an act he defended in Why the Pope and his recent book are burned and assertions concerning all articles. As a consequence, Luther was excommunicated by Pope Leo X on January 3, 1521 in the bull Dicet Romanum Pontificem. Ang kasaysayan ni Luther, ang Papa mismo ang nagtiwalag sa kanya kasi marami siyang mga sinasabing laban sa Katoliko. Ay sabi ng Papa, bawiin mo yan. 41 bagay ang ipinapabawi ng Papa sa kanya. Hindi niya binawi. Sumulat ngayon yung Papa na sabi, bawiin mo. Hindi binawi. Sinindihan niya yung sulat. Tapos ay nagdeklara siya na laban siya doon sa mga ginagawa ng mga Katoliko. Bagaman dati siyang paring Katoliko. At ayun, gumawa ang Papa Leo X on January 3, 1521, the bull Dicet Romanum Pontificem. Iwalag siya. Doon nag-umpisa ngayon ang Protestantismo, kapatid. Siguro yung iba, hindi naman nila na papagtuunan ng pansin, ano. Pero kaya humiwalay si Luther sa Katoliko. Marami siyang napupuna na mga maling ginagawa sa Katolisismo. At hindi siya para manira kasi pari rin siya. Para lang yung ating mga pari dito sa Pilipinas nung araw na kinagalitan ng mga prailing pari na sumakop sa atin nung pumunta sila rito sa Pilipinas, yung mga praile, yung mga Espanyol na pari. Galit sila sa ating mga paring, pagaman sila pari ring Katoliko, siguro meron silang nakikita hindi tama. Nagsasalita sila ng hindi nila gusto. Ayan, pinatay yung 3 pari una, yung Gombursa, si Padre Gomez, Burgos at Zamora. Mga paring Katoliko yan. Ipinapatay nila yan. Tapos meron pa sa Cavite, yung tinatawag na 13 martires, 13 mga martir na pinapatay ng gobyerno Espanyol na Katoliko sa Pilipinas. Yan, baka ngayon sa ating panahon, wala nang nakakaalam na mga kabataan ng istorya noong pagpapatay. Kagaya ni Jose Rizal na ating pambansang bayani. Ipinapatayan ng gobyerno Katoliko na noon ay nakakapaghari sa Pilipinas. Ang dahilan kasi si Rizal nagsulat ng Noli Me Tangere at ng mga iba't ibang aklat na bumabatikos sa paniniwalang Katoliko, yung El Filibusterismo at saka yung Noli Me Tangere. Na diyan sa aklat ng Noli Me Tangere, sinasabi ni Rizal, hindi totoo yung aral ng Katoliko na purgatorio. Wala yun sa Biblia. Doon sa pahina 72 ng Noli Me Tangere ay kanyang ipinaliliwanag na hindi totoong mayroong purgatorio. Kaya nakagalitan siya ng mga pari kasi
siguro hindi nila mapatunayan talagang may purgatorio. Ganyan ang mga nangyayari. Kaya ang mga relihiyon hindi pwedeng magkaisa-isa talaga. Meron kasing mga tao ayaw talaga sa totoo. Ayaw. Sa 3:19 ng Juan, ang sabi ganito, At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. ang mga tao ayaw ng ilaw, ayaw ng liwanag. Mas gusto pa nila yung dilim. No? Spiritual, pati sa literal, tama yan eh. Ang tao pag gumagawa ng masama, mas gusto niya sa dilim niya ginagawa eh. Ha? Ayaw niyang nakikita siya. Ngayon, ganun din naman yung sa spiritual. Merong tao, ayaw talaga ng totoo. Gusto nila yung hindi tama. Gusto nila yung mali. Yan hindi katakataka yan. Nasa 5:20 yan ng Isaias. Pakinggan nyo. Sa apa nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Mga tao baliktad ang gusto eh. Yung matamis, yun ang sa kanila ay mapait. Yung mabuti, yun ang masama sa kanila. Yung dilim, yun ang sa kanila ay maliwanag. No? Baliktad. Meron ganun mga tao. Paano mo ngayon yun kukumbinsihin na makipagkaisa doon sa talagang liwanag? Ang para sa kanila, yung liwanag, yun dilim. At yung dilim may liwanag. Yan ang dahilan, kapatid. Kaya ngayon, yung nagsasabi, ba't hindi ka magkaisa-isa mga relihiyon? Ako rin, di ako makikipagkaisa eh. Kahit sabihin mo, makipagkaisa, o kaya patayin mo na ako. Payag na lang ako mamatay kaysa makipagkaisa ako na lumuhod ako sa kahoy. Sabi kasi ng Diyos, wag luluhuran yung mga kung ano-ano na yan na niluluhuran ng mga tao. Merong niluluhuran bato, niluluhuran kahoy, mga precious metal, kagaya nung estatwa ng Buddha sa Thailand, ay napakalaking estatwa, puro ginto yun. Napakamahal nun yung estatwa ni Buddha. Niluluhuran nila yon. Ang halaga nun, $250 milyong. Ang kilo nun ay 5,500 kilogram. Mahigit na 5 tonelada na ginto. Nandun sa Bangkok, Thailand. Lumuluhod ang mga tao ron kay Buddha. Siguro, kung sasabihin mo, magkaisa-isa, ayokong lumuhod kay Buddha. Kasi, tao rin yun, ba't ko luluhuran yun? Nagtataka lang ako sa Katoliko, no? Bakit kagaya mo, kapatid na Gabriel, Katoliko ka, lumuluhod ka rin sa mga aribulto di ba? Di mo naman maikakaila sa akin yan. Bawal ng Biblia yun Naluluhod ka, hindi naman Diyos yun. Kahoy yun, bato yun, simento, ribulto yun, luluhuran mo. Miski tignan mo sa Biblia, miski tignan mo sa Pasyong Katoliko, hindi dapat luluhuran yun. Sabi nga doon sa Pasyon, sa pahina 40, dukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang ang siyang dapat naluhuran at sambahin gabi't araw. Ayun, nasa Pasyon yan, kapatid. Sinulat yan ni Padre Mariano Pilapil. Kinakanta yan ng Katoliko pag mahal na araw. Bakit naman kasi ang Pasyon na yan, hindi nyo iniintindi? Yung ibang bahagi ng Pasyon, kinopya yan sa Biblia. Yung pahina 40 na yan, yung paragraph na yan, nasa Biblia yan.
na dapat mong luluhuran ang poong Diyos lamang. Pag sinabi yung salitang lamang, wala ka ng ibang dapat pang luhuran. Ang Diyos lamang ang dapat niluluhuran. Lumuluhod ka sa elepante, lumuluhod ka sa baka, lumuluhod ka kay Buddha, sa tao,